Noong ika-4 ng Marso, taong 2023, bandang alas 9:30 ng umaga, ilang beses binaril si Degamo ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa kanyang tirahan sa Pamplona, Negros Oriental. Namimigay siya noon ng ayuda sa mga lokal na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na Conditional Cash Transfer Program nang mangyari ang pag-atake. Agad siyang dinala sa Negros Polymedic Hospital sa Sibulan, ngunit idineklara siyang patay bandang 11:41 ng umaga. 11 suspek na pawang dating mga militar ay nasa kustodiya ng pulisya noong Abril 3. 9 sa kanila ay dating tauhan, habang ang iba naman ay isang reservist at isang trainee. 6 sa kanila ang naaresto, habang ang natitira ay kusang sumuko. Isa sa mga naaresto ay si Marvin Miranda, dating Army Reservist, na isa umano sa mga mastermind. Ang isa pang suspect na napatay sa pursuit operations ay nakilalang si Arnil Labradilla mula sa Bindoy, isang dating rebelde ng New People's Army. Nagharap ng mga kaso ng murder at frustrated murder ang mga taga-usig ng Department of Justice laban sa 4 sa mga naaresto, pati na rin laban sa 12 John Does sa Tanhay Regional Trial Court. Gayon din, mga kaso ng illegal possession of firearms, ammunition at explosives laban sa 3 sa kanila sa Bayawan RTC. Kabilang sa mga kinasuhan kaugnay ng pagpaslang ay sina Joven Javier na noon ay Army Ranger taga La Castellana, Negros Occidental, Jorik Labrador, dating Army Ranger na taga Cagayan de Oro Osmundo Rivero, dating Army Personnel taga Zamboanga City, Benji Rodriguez na Tubong Mindanao. Sa kahilingan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang mga kasong kriminal na ito ay kalaunan inilipat ng Korte Suprema sa Manila RTC, kung saan isinampa rin ang mga kaso laban sa 7 pang suspek kabilang si Miranda. Umabot na sa kabuuang 39 na reklamo ang naihain kaugnay ng insidente. 10 para sa murder, 17 para sa frustrated murder at 9 para sa attempted murder. Dagdag pa ang isa para sa illegal possession of firearms at 2 para sa illegal possession of explosives. Iniulat din na mayroong higit kumulang 5 iba pang suspek. Kinumpirma ng DOJ na noong ika-17 ng Agosto, nagsampa rin ng mga kaso ng frustrated murder, attempted murder at murder laban sa isa pang umano'y mastermind ang nooy inalis sa pwesto na kinatawan ng 3 distrito ng Negros Oriental na si Arnie Teves at 4 pang individual sa Manila RTC. Sina Teves at kanyang kasamang si Nigel Electona ay kabilang sa sinasabing Teves Group na nauna ng idineklarang mga terorista ng Anti-Terrorism Council. Nagpahayag ang pamilya Degamo na maaaring may pampulitikang motibo ang pagpatay dahil sa mga naunang pagpatay sa lalawigan, kabilang ang ilang insidente bago pa ang halalan noong 2022 na kinasasangkutan ng mga taga-suporta ni Degamo. Naniniwala si Janice Degamo, asawa ng gobernador at alkalde ng Pamplona, na ang mastermind ay kilalang-kilala sa buong bansa, ngunit hindi siya nagbanggit ng pangalan. Ayon kay Joint Task Force Negros spokesperson Major Zenon Panchito III, posibleng ang mastermind ay isang dating sundalo. Noong Marso 9 taong 2023, tinukoy ni Labrador at Rodriguez na ang mastermind umano sa pamamaril ay isang Kong Teves. Ayon sa kanilang pahayag, inutusan silang patayin ng gobernador at sinabihang ang opisyal na probinsyal ay isang drug lord. Sinabi rin nila na hindi nila personal na nakilala ang taong ito. Sa mga politikong nagmula sa Negros Oriental na nagsilbi bilang miyembro ng House of Representatives at may apelyidong Teves ay sina Arnie Teves, na siyang katunggali ni Degamo, at dating gobernador na si Pride Henry Teves. Sa isang privilege speech sa Kongreso, nilinaw ni talino at galing ng Pinoy, TGP, Party List Representative Jose Bong Teves Jr., na hindi siya ang Kongyen Teves na tinutukoy ng mga sospek. Ipinaliwanag niyang kahit kapareho ang apelyido, ang kanilang pamilya ay nagmula sa Catanduanes sa Bicol Region at wala silang kinalaman sa mga Teves ng Negros Island.
Upang pabulaanan ang mga spekulasyon sa pagkakasangkot niya sa pagpatay, sinabi ni Arnie Teves na siya ay sumasailalim sa stem cell treatment sa Estados Unidos nang mangyari ang pamamaril, kaya imposible raw na siya ang nagplano nito. Dagdag pa niya, hindi maaaring palitan ng kanyang kapatid na si Pride Henry, si Degamo, bilang gobernador dahil sa batas. At ang bise-gobernador lamang ang karapat-dapat na kahalili. Matapos ang insidente, tumangging umuwi si Teves sa Pilipinas dahil sa umano'y banta sa kanyang seguridad. Pagsapit ng Abril 2023, hindi natukoy ang kanyang kinaroroonan. Sinabi ng DOJ na siya ay nasa Cambodia, ngunit ayon kay Senador Joel Villanueva, nakita naman daw siya sa South Korea. Noong Mayo 9, tinanggihan ng Timor-Leste ang kanyang aplikasyon para sa political asylum. Kinabukasan, ipinaalam sa DOJ na naglabas ang Interpol ng Blue Notice laban sa kanya. Noong Hulyo 26, 2023, idinisenyo siya at ang kanyang kapatid na si Pride Henry, kasama ang 11 iba pa bilang mga terorista ng Anti-Terrorism Council dahil sa koneksyon umano sa mga pagpatay at pananakot kabilang ang pagpaslang kay Degamo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang halal na opisyal ay idineklarang terorista. Bilang tugon, inakusahan ni Teves sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng gabinete at House Speaker Martin Romualdez na ginagamit umano ang kanyang kaso para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa ibang issue ng bansa. Sinabi naman ng kanyang abogado na ang pagtatalaga sa kanya bilang terorista ay isang sobrang reaksyon. Noong Agosto 17, nagsampa ng mga kasong kaugnay sa insidente laban kay Teves sa Manila RTC. Nahaharap din siya sa isang hiwalay na kaso ng pagpatay sa 3 individual noong 2019. Noong Setyembre 5, naglabas ang korte ng arrest warrant laban kay Teves kaugnay ng pagpatay kay Degamo. Pagsapit ng Setyembre 13, sinabi ng DOJ na naniniwala silang nagtatago si Teves sa isang bansa sa Southeast Asia, umano'y protektado ng mga lokal na warlord. Noong Pebrero 9, 2024, ipinag-utos ng korte ang pagkansela ng kanyang pasaporte at noong Pebrero 29, naglabas ang Interpol ng Red Notice laban sa kanya. Noong Marso 21, 2024, si Teves ay inaresto ng Interpol, National Central Bureau ng Dili at pulisya ng East Timor sa lungsod ng Dili. Sa isang pagpupulong kasama ang media matapos ang pag-aresto, kinilala ng Department of Justice na walang kasunduang ekstradisyon ang Pilipinas at Timor-Leste. Kaya gumagamit sila ng ibang paraan upang maibalik si Teves sa bansa sa lalong madaling panahon. Noong Abril 18, inakusahan ng Department of Justice ang anak ni Teves na nag-alok umano ng $2,000, humigit kumulang 114,000 pesos, na suhol sa isang miyembro ng Timorese Criminal Investigation Police kapalit ng seguridad ng kanyang ama habang nakakulong, ngunit ito ay itinanggi ng abogado ni Teves na si Ferdinand Topacio. Noong Hunyo 27, sinabi ng DOJ na inaprubahan na ng Timor-Leste ang extradition ni Teves patungong Pilipinas. Gayunpaman, ibinasura ng Court of Appeal ng Timor-Leste ang extradition noong Marso 20, 2025. Noong Mayo 28, 2025, muling inaresto si Teves sa kanyang tirahan sa Dili, kung saan umano ay nagkaroon siya ng mga pinsala. Kinagabihan, ipinadeport siya ng pamahalaan ng Timor-Leste at pinatawan ng 10 taong entry ban matapos siyang ideklarang banta sa pambansang seguridad at interes. Ginawa ang desisyong ito matapos tiyakin ng mga awtoridad ng Pilipinas sa pamahalaan ng Timor-Leste na hindi siya isa sa ilalim sa parusang kamatayan o anumang hindi makataong trato sa Pilipinas. Dumating si Teves sa Pilipinas noong Mayo 29 at ikinulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kinabukasan. Tumanggi siyang magpahayag ng plea sa kanyang arraignment noong Hunyo 5, kaya ang korte ay nagpasok ng not guilty plea sa kanyang ngalan. Noong ika-11 ng Hunyo, siya ay inilipat sa Camp Bagong Diwa matapos ang isang court order.
Noong Marso 16, 2023, inilibing si Degamo sa kanilang family mausoleum sa kanilang bayan sa Siaton. 4 na suspek ang naaresto sa Bayawan, habang isa naman ang napatay sa engkwentro laban sa mga puwersa ng Estado ng Pilipinas.